Yo, hello, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito mga sangga, meron po tayong update ngayon, no? Bad news po ito kay former President Rodrigo Duterte. Nako, isa po itong malaking breaking news ngayon. Kasi may lumabas na pong update mula po sa ICC. At nako, kung isa kang DDS, pagpasensyahan nyo na po itong ating content ngayon dahil I'm sure hindi nyo po ito magugustuhan. Alright, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Mga sangkay, shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, ito kasi yung balita, mga sanggay. FPRRD, ito galing po ito sa ICC mismo mga sanggay na balita. Ayan po, yan po ay breaking news ngayon. At ayon po sa report, FPRRD nahaharap sa 3 counts of murder. Mukhang mayayari talaga si PRRD dito 3 counts po ito mga sangkay. Ayan. So, ayon po dito, formal nang kinasuhan ng 3 counts of murder ng mga taga-usig ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga mga sangkay, sabi ko nga sa inyo, kung isa kang DDS, pagpasensyahan nyo na po yung content natin ngayon, mga sangkay, kasi I'm very sure hindi nyo po talaga ito magugustuhan. Kasi, ibig sabihin lamang po na ito mga sanggay, nag-uumpisa na pong matalo si Tatay Digong sa ICC o doon po sa Netherlands. At ngayon, mukhang ang inaasam ng iba na makakalabas si Tatay Digong, mukhang maglalaho po mga sangkay. Dahil ayon nga po dito, 3 counts po ito mga sangkay of murder ng mga taga-usig ng International Criminal Court. Tayo po dito kaugnay ito ng umano'y EJK na naganap sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo at bilang Alkalde ng Davao. Ayan po mga sangkay. Mismong galing po ito sa ICC. No? So ito po yung masamang kalagayan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ewan ko mga sangkay, may mga sinasabi nga po sila na may hirapan na daw po talaga makalabas si Tatay Digong. Mukhang doon na daw po talaga siya, wala na, mga sangkay, yung tipong wala na po siyang chance na makauwi pa ng Pilipinas. Pero si Kaufman, mga sangkay, yung kanyang head ng kanyang legal team, nakikiusap na po kay PBBM talaga mga sangkay na, kumbaga, sir, payagan nyo na daw po na makauwi si FPRRD dahil ayon po sa kanya mga sangkay, mahina na daw. Pero nagkakabuhol-buhol kasi pagdating po kay Vice President Sara Duterte, sinasabi po nilang malakas pa rin si Tatay Digong. Pero kay Kaufman, ang kanyang lawyer, ang pinakamataas na lawyer ni Tatay Digong, sinasabi po doon na wala na, mahina na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan na po talaga ng emergency exit doon sa ICC. Pero mga sangkay, we know naman kung paano nangyayari ang politika sa ganitong klaseng, kumbaga, paano po nagaganap ang mga propaganda para lamang po mapabilis ang proseso o di kaya matakasan mga sangkay ang proseso. Ngayon, ito po ito po ang pre-trial chamber 1. Ito yung mga judge, si Antoinella Motok, so, ito po ay presiding judge. Tapos isa pang judge, ito pong si Sophie Ganzon. Then meron pong Flores Liera. Andito po mga sangkay yung information. Naku, ano talaga mga sangkay, nakadikta talaga dyan. Ewan ko, nakikita ba mga sangkay sa camera? Ayan. Dahil natin natin. Yan, nakalagay po talaga dyan kung ano-ano mga kaso yan.
No, 3 counts po yan. So, ang tanong dyan, may chance pa kaya talaga na makalaya si Tatay Digong? Mahirap sagutin no? Ang hirap sagutin kasi may mga ano daw po talaga, mayroong mga ebidensya, may mga testigo na nayari nga po sila nung panahon ni Tatay Digong. Pero ako mga sanggaya, ako naman, may kabilang side na ayos sa akin ang nagawa ni PRRD pagdating po sa pagdidisiplina ng mga tao. Pero kasi mga sanggay, ang isa rin po sa palaisipan, bakit may mga malalaking isda na naproteksyonan nung panahon ni Tatay Digong? Di ba? Bakit tila baga hindi sila nasa kote? Bakit nanatili po sila sa kanilang mga pwesto, mga sangkay? At sa totoo lang, wala po siyang big fish talaga. Maliban po kay Laila de Lima na na-persecute mga sangkay na ang tawag po dyan mga sangkay, political persecution. No? At ngayon, nakalabas na. So, ngayon mga sangkay, ang tanong dyan, may chance pa bang makalabas si Tatay Digong? O ito na po yung kanyang magiging huling, ano ba, ang pangit kapag may term tayong binitawan mga sanggay, hindi maganda eh. Siguro ito na yung kanyang huling kahantungan mga sanggay sa situation na ito, na mukhang dun na talaga po sa ICC. Sa Netherlands, at napakahirap po nitong banggain itong ganitong klaseng mga ikinaso sa kanya kasi nga po may mga testigo. Mismo yung meron pa po siyang kakampi mga sangkay na ayon nga po sa balita, itong taong ito ay malapit kay Tatay Digong at titistigog daw po siya laban kay former President Rodrigo Duterte. Pero dati mga sangkay, tao niya yun. No, tao niya mga sangkay, pero ngayon kakanta na. So, medyo talaga to, komplikado. Pero nakaraan nga mga sangkay, pinipilit po talaga nila na iuwi si Tatay Digong. Kasi hindi na daw po talaga kaya. Pero, ewan ko, kasi si Sara Duterte, ang sabi, ayos pa daw si Tatay Digong. Maayos pa daw po yung kalagayan. So, ang hirap pong maniwala kung ano ba talaga nangihina na sa Tatay Digong. Kasi, o hindi. Kasi, pagdating sa storya ng kanyang pamilya, itong si Tatay Digong, ayos na ayos pa. 'Di ba? So talagang may mga sanggay ngayon, meron pong kalalagyan itong ganitong klaseng kaso na 3 pa naman to. Diyos mo yung marimar. Ito nga, nag-comment po yung maraming mga kababayan natin. Andun na si FPRRD. Back to mga buhaya na ulit. Sayang ang trilyon na pera tapos tayong taxpayers ang kawawa, ang mga politikong magnanakaw nagpapakasasa sa yaman. Bagsak ang ekonomiya ng bansa natin. Kaming mga OFW ang malaking ambag. Ang may malaking ambag sa ngayon. Sabi naman ng isa, Duterte na naman, si Saldico naman ibalita nyo kung nasaan. Actually, mga sangkay, hinahanap na po si Saldico eh. Diba? Hinahanap na po si Saldico. So ngayon, mga sangkay, ito po yung bad news talaga kay Tatay Digong. I don't know kung ano po kanyang reaction dyan, mga sangkay. 3 counts ang isinampa sa kanya. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.